single day. I'm gonna make something great. That's my way. Disturbance eh. Hi, welcome back to my channel. And for today, ang tatalakayin po natin sa video is how to make money on Facebook. Paano tayo kikita gamit ang Facebook? Nito lang po. Ito yung pinaka-latest update na na pwede nang kumita sa Facebook. Yung mga video niyo na pinopost, yung mga and it's all about videos. Hindi picture mga video na ipopost mo. Pero liliwanagin ko po itong how to make money on Facebook. Number 3. Mag-start tayo sa number 3 kasi ito medyo hard siya. Bakit? Dahil tanging mga malulupit lamang sa Facebook. I mean yung mga mga maraming followers. Kasi this is for number 3 yung Facebook page. So, hindi yung may mga Facebook page dito. Ayan. So, kaso, merong requirements ang Facebook page na, kung eligible ka bang mag-apply for monetization. Una, dapat meron kang 10,000 followers sa page mo. Ito, so, itong pangatlong to, itong Facebook page, kasi bagong pa lang to sa Facebook. Bago pa siya. Hindi katulad sa YouTube na talagang matagal na yung YouTube na pwede kang kumita sa mga videos or whatever. Pero sa Facebook is bagong pa lang siya, bagong labas pa lang na pwede nang kumita sa through Facebook page. Kaso nga lang, medyo malaki ang laki ng hinahanap niyang kailangan mo magkaroon ng 10,000 followers. And then, meron silang hinahanap na within 60 days, kailangan mo magkaroon ng 30,000 minutes. Ipapakita ko ito kasi hindi pa ako nag-apply yan kasi alam mo na, may page ako pero yung page ko naman inactive yun dahil busy ako sa Facebook mismo, sa account ko mismo. So, ilan lang yung nandoon ng mga likers. So, hindi yung kikita. So, wala akong may ipapakitang proof na talagang, may pera sa Facebook page kasi kakalabas pa lang to. Siguro, ang mauna dito magkakaroon ng proof is yung mga mga sikat sa Facebook. Yung mga millionaires, million yung followers. Kasi doon, pag nag-apply na sila, automatically, na yan sila, tanggap. Eligible na sa requirements ng Facebook. So, ito, huwag na muna natin yung pansinin kasi tayo as mga addict sa Facebook, wala naman tayong page. Yung mga simpleng tao, simpleng mamamayan, mahirap tayong maka-reach out ng hinihingi ng Facebook. Siguro sa susunod na lang, pag ma-reach out natin yung ganyan. Sige, okay, let's start with number 2. Ang number 2 ay ang reselling. Ayan. Reselling. Ano ba ang reselling? Ayan yung pinaka-easy. Yung pinaka-easy na pagkakakitaan sa Facebook. Bakit? Ano ba ang reselling? So, halos lahat ng ko dito sa Facebook Hindi naman lahat. I have almost 5,000 friends in Facebook. And I think, ang daming nagtitinda, ang daming reseller. Pagbukas ko pa lang sa umaga ng Facebook ko, parang divisoria na yan. Lahat yan lalabas ng tourist tinda. Lalo na noon. Ngayon, medyo lesser yung nagkakaunti, nawawala yung ibang nagtitinda. Yung ang daming reseller noon, sobrang dami. Napagising mo pa lang, wow, ang saya-saya, divisoria. Pagbukas mo pa lang, dami, pati bagoong nandun na. Mga tuyo, lahat ng mapagkakitaan sa Facebook ay nandoon na. Itong reselling mismo sa account mo. So, hindi ito sa page. So, sa Facebook account mo. Sa mga hindi pa try mag-resell online. So, yung mga reseller na alam na yung ganitong sige, watch na lang. So, para ito doon sa mga hindi pa nakakaalam paano mag-reseller sa Facebook. Okay, sabihin na natin na nakakita ka ng isang direct online supplier or direct online seller. So, pag nakikita mo, wow, ang lakas ng binta niya, pwede kang mag-message doon. Hello, kumusta po? Pwede mong, kakausapin siya kung pwede po ba akong mag-resell ng mga products mo, ganyan. So, ayun, pag mapumayag yung, direct seller or direct supplier online, pwede ka na mag-start. No need na ipasa pa sa iyo lahat ng mga pictures na mga ibibinta. Hindi na. No need to spoon feed. So, ikaw mismo yung magdidirekta doon sa account niya or doon sa page niya. Kumuha ka ng ikaw na mismo mag-scroll kung alin yung mga ibibinta mo. So, hindi na kailangan na si supplier or si seller pa ang mag-message sa iyo na ito ibibinta mo or ito ibibinta mo. Hindi na kasi busy ang mga yan. So, ang gagawin mo is ikaw mismo ang dumiretso doon sa page or sa account niya. Ikaw doon maghalongkat kung ano yung i-resell mo. Especially may mga seller or supplier na talaga ando na yung mga prices each items na pinopost. So, ikaw na ang mag-repost. Paano nga ba i-resell? Ganito lang. Copy paste mo lang yung kahit yung caption niya pwede mong i-copy. Kasi ito
nagre-resell ka sa kanya, so hindi siya magagalit kahit yung caption mo i-kopya mo. So, isi-save mo lang yung picture na iyong ibibinta, saka ipopost mo sa account mo. Copy-paste mo yung mga, ano ba tawag niya doon? Yung mga sales talk na posted doon sa kanya. Pwede mo yung kopyahin. Kahit yung mga description lahat, kopyahin mo yun and then post that picture na ibibenta mo. So, doon sa price na nilagay niya, dapat patungan mo. Kasi doon ka kikita sa patong mo. Depende kasi yan. Mostly, ikaw yung magpatong. Kasi bihira ang supplier na nagdi-discount sa'yo or may percentage. Mostly, ikaw yung nagpatong. Depende rin kasi yan sa usapan nyo ng seller at ikaw na reseller. So, okay. Ang ganda nito, diba? So, sabi mo paano? Sa hindi pa nakakaalam, so magtataka kayo paano kayo kikita. So dito sa Taiwan is grabe, malakas ang reselling dito. Maraming reseller dito, di ba? Marami akong kaibigan sa Facebook na reseller. Hello! Mga kapwa magtitinda. Ayan. So, paano nga ba? Kasi usap, ano yan, depende sa pag-uusap niyo ng supplier mo. So, kasi dito sa Taiwan is very convenient. Fast, convenient kung ano man. Kung may ATM ka, automatic transfer lang sa'yo ng supplier or your seller yung kita mo, yung profit mo sa account mo. Kung wala ka namang ATM account, pwede rin kasi yan, ipadala through post office. May ano naman yung sobre na pwedeng magpadala ng pera. So, walang problema pagdating sa pera. So, depende na lang siguro kung merong mga, gahaman na mga supplier or seller na kahit may kita ka, hindi binibigay. Or else, nakalimutan nila, or else, I don't know what's the real reason sa mga ganun. Pero mostly, pag ikaw reseller and maganda yung connection with your supplier, your seller, maayos ang lahat, smooth and lahat ng transaction. So, ayun, halimbawa, ipopost mo na siya sa Facebook, sabihin natin nag-post ka ng, sapatos, ayan. So, nakabinta ka na. Halimbawa, okay. So, ito yung sa mga reseller na talagang may experience na. Paano naman doon sa mga walang experience? So, ito, paano mag-start as reseller ang mga walang experience? So, sinabi ko na kanina kung paano kayo makipag-transact doon sa supplier, doon sa seller. So, ito ngayon, paano kayo magkakaroon ng prospect? Paano kayo magkakaroon ng buyer? So, tuturuan ko kayo. Paano nga ba magkaroon? Ang Facebook nyo ay ilan ang friends nyo? Halimbawa, 100 lang yung friends nyo. Naku, medyo questionable kung makakapagbenta ka. Bakit? Kasi baka yung mga friends mo na yun ay nasa Pilipinas lang or dito nga sa Taiwan, kakaunti yung prospect mo. So, damihan mo. Paano damihan? Add friends. Mag-add ka lang ng friends. Okay? So, kung hindi ka naman i-accept ng iba, go on. You can add other. Sobrang dami. Sobrang naman billions ang nasa Facebook and we are thousands na nandito sa Taiwan. Ibig sabihin, same as in Philippines. Pwede rin may apply ang ganito sa Pilipinas, di ba? Parehas lang. So, dito sa reselling na to, dito sa Taiwan, madali lang, di ba? Sobrang dali. So, pag marami ka ng halimbawa, umabot ka na ng 1,000 Facebook friends, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Naabot mo na yung limit ng Facebook. So, sa dami ng friends mo, imposibleng walang bibili ng tinda mo. Pero, tips lang po as a reseller, kasi wala kang ginagawa, kundi mag-copy-paste lang. Huwag naman pong magtubo ng parang tubong lugaw. Kasi, mahirap pinibinta. Sabihin ko sa'yo. Bakit? Marami akong na-experience sa online. I am 5 years nang nagpagala-gala sa Facebook. 5 years nang naglalako. So, what I mean is, I have an experience na pwedeng basihan kung bakit ganito, bakit ganyan. So, eto, ako kasi merong napansin na pag may reseller na magaling, nagtubo lang siya ng 20, 15, 25 sa isang items. Pero pag nakakarami ka, aabot niya ng, halimbawa, sa isang araw makakabinta ka ng 5. For example, damit. Okay. So, nakakaabot ka ng 5 peraso doon sa 15, 25 na range na yun. So, sa isang araw, meron ka ng 150 NT dollar. So, ano na yun, lowest, pinakamababang, binta mo lang yun. Paano kung aabot ka ng 20 to 50 items sa isang araw? Aba, di ba? 1,000. Maabot ka ng 1,000 NT per day. Kasi, yung pagbibinta mo sa Facebook, nakadepende rin yan sa tiyaga at sipag mo. So, kung masipag ka, mas malaki yung binta mo. Ganun yun. So, kahit reselling ka lang, walang ginagawa, kundi mag-copy-paste lang, kasi ang lahat ng bahala na yan ay yung supplier mo, yung seller mo. Naku, isang malaking bagay na ang 1,000. O, paano nga ba? Sabihin mo, copy-paste lang ako, kikita ko. Magtataka ka, bakit ganun? Kasi, yung seller mo, yung supplier mo, sila yung magsisend doon sa mga customer mo. So, pang sa experience ko naman, parang hindi nanunulot pa yung seller or supplier sa mga customer mo. So, wag kang matakot na kukuhanin, na ipasa yung mga information ng mga customer mo doon sa supplier or seller kasi busy yan sila, walang time magsulot ng mga buyer mo. So, they respect their reseller. So, pag ipapasa mo lang yung mga information, mo lang yan, i-collage mo lang kung ano yung mga nabili, pati mga prices, yung patong mo, yung address niya, yung info niya, yung name at CP number, papasa mo yan, i-chat mo doon sa inbox niya, and that's it.
Pag nasend na yung item sa ano, pag nasend na sa buyer mo, na-receive na, and you have the income, you have the profit. Sobrang simple lang po talaga. At wala kang kapagod-pagod. Paano-ano ka lang doon sa Facebook. Ito yung the best na ginagawa ng sa Facebook, mga nagre-resell. Kasi wala kang pagod. Wala kang only Facebook ka lang. So kung magaling ka pagdating sa ganyan, mas malaki pa ang kikitain mo sa 1,000. Diba? Saan ka hahanap? Aside from your income, meron kang dagdag na 1,000 per day, 500 per day, 100 per day. Magkano na rin yun in 30 days, in 31 days? Malaki na. 3,000, 5,000, 10,000. Saan yun hahanapin? Walang magbibigay sa atin kahit $5 NT. Wala. Walang sino ay, may 5 ako dito sa'yo na. Walang magaganon. Diba? Sariling sikap at tiyaga natin. So, that's it. Pwede na natin i-apply yan sa mga nahihiya sa magtitinda kasi meron iba kasi, ganyan na ganyan talaga yung Facebook eh. Pag nagtitinda ka, tapos first time mo nagtitinda, nagtatry ka, sabihin mo na, naghihikahos na. Diba? Nakakatawa yung ganun. But pag practice mo pa lang as a seller, pagtitinda, dyan ka makaka-experience ng halimbawa, kumikita ka na. Mas lalo kang ma-addict. Parang yan ML, parang Mobile Legends. Pero hindi ako naglalaro niyan. Na-addict ka. Kasi kumikita ka na. So, wag mong isipin yung sinasabi ng iba na naghihikaos na kaya nagtitinda na lang. Wala silang pakialam sa'yo. Mind your own business. Ako, wala akong trabaho. 5 years na ako dito sa Taiwan na walang trabaho. Kakapal lang ako ng mukha. Saan? Sa internet. Sa Facebook. Okay. So, ito yung medyo mahirap to itong una. Ang pinaka-easy kasi yung sa reselling. So, itong first is what? Ikaw yung magda-direct sell. Ikaw yung seller. Ikaw yung supplier. Bakit mahirap? Kasi ikaw yung nagkakapital, ikaw yung naghahanap ng nagsusupply, ikaw yung naghahanap ng items, ikaw yung magsasend ng package, ikaw lahat. So, ito yung mahirap. Pero, mas malaki naman ang kita. Diba? Mahirap pero malaki ang kita sa direct selling. Direct, pag ikaw yung direct supplier. Okay? So, merong ang daming nag-ano sa mga lahat, kahit yung mga Chinese, diba? Ang dadami nila pumapasok sa mga page ng mga Pinoy para mag-hire ng mga reseller. Ayun. So, sa direct selling. Paano ba ang direct selling? Sige, sabihin na natin nag-uumpisa ka lang, ayaw mo mag-reseller. Sige, sa direct selling ka. So, ito, diba? Halimbawa, nagpunta ka sa market. May nakita ka doon, ay, ang mura ng mga binta. Ang mumura ng mga bag, hindi umaabot ng tagwa 100. Pwede ako magbili ng 20, pwede ako magbili ng 30 pieces. At ipopost ko siya sa Facebook, papatungan ko ng 50 NT per piece. So, sa 20 pieces na yun, sa 50 NT na patong mo, so may 1,000 ka na doon. Ay, ayusan mo lang yun, ang picture mo lang doon sa gandahan mo lang ng picture. Pero yung naman, wag naman yung parang pinifilter mo na walang na sobrang ganda talaga. Yung lang, so tama lang. Yung tama according to the actual ng items, diba? So, halimbawa, patungan mo siya ng 50 NT. So, yung bag, magiging na siya, Nabili mo ng 90, 140, 130, 150. Ayan. So, pwede mo, tingnan mo rin kasi yung quality ng bag. Kung maganda siya, kung original siya, ikaw na magpa-price. So, ikaw yung direct seller. So, ikaw yung mismong nagtitinda. Ikaw yung nagpa-price, ikaw lahat. So, ikaw yung mag-send. So, maraming magtatanong, paano ba ako mag-send sa, ito yun, marami tayong babanggitin dito sa direct selling na to. Paano ba ako mag-send sa post office? Paano ba ako magsasend sa 7-Eleven? Paano ba ako magsasend sa Family Mart? Paano ba ako magsasend sa Black Cat? Paano ba ako magsasend sa ibang courier? Ayan. As a seller, kung nag-uumpisa ka pa lang, first timer, mahirap talaga. Kasi lahat yun, pag-aralan mo yan lahat. So, ayun na, magaling ka sa pagtitinda, sabihin na natin nakakatinda ka, ayan, nakakabinta ka sa isang araw, kumikita ka na ganito, ganyan. So, nabinta mo na, so kailangan mo siyang i-send sa customer. So, paano ka kikita rito? Kung isi-send mo lang siya ng kuha, walang pera. Paano? Mag-open ka ng account mo sa post office. Why post office? Kasi ang post office, pinaka-convenient, fastest na courier dito sa Taiwan. Pinaka-pagkakatiwalaan. So, eto, paano ba? Tuturuan ko kayo sa magpo-post ako ng video about dito sa direct selling kung paano mag-send ng sa mga baguhan lang to thank you for watching. Hanggang dito lang muna dahil nagre-ring na ang bell. Oras na, may bulilit po ako. Thank you.